Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po mga kababayan ay nasa maayos po tayong lahat na kalagayan. Ito po mga katambay, naglabas na naman po ng survey ang Okta. Mga tambay, ang Okta Research Survey po. At talaga dito po sa sinasabi po ng survey nila, yung trust rating daw po ng 4 na pinakamatataas na nanunungkulan sa ating bansa. Ang Presidente, ang Vice President, Senate President at ang Speaker of the House, mga kababayan. Nangunguna po ngayon, bigla pong umurangkada ang trust rating ng Pangulo at ng Speaker, mga katambay. Sila na po ngayon ang napakataas na tiwala daw na binibigay ng rating nila o nung sinasabing survey nila. Yung survey na Okta ay pinakakatiwalaan po ang trust rating ng Pangulo at Speaker. Ang tanong po ni Kamanong, nakakataas po pala ng trust rating ng taong bayan. Ang sinesurvey yata na Okta, yung tinatanong yata dyan, sino ang pinakamaraming korupsyon? Hindi kaya yun ang survey na Okta? At sino yung isang damukal na pera ng taong bayan na hindi maipaliwanag kung saan napunta? At nagtuturoan kung saan at kailangan paro imbestigahan. Kaya napakataas po ng napakataas po ng trust rating nila. Baka yan po ang sinervey ng Okta, yung isang damukal ng issue na korupsyon ng binagoong Pilipinas. Hindi kaya? Kaya yung trust rating sa mga pandarambong ang sinervey kaya nila? Nagtatanong na si Kamanong. Pakinggan po natin itong balita ng Okta kung gaano po kalaki na ang itinaas ng trust rating, mga katambay. Ibang klase itong Okta. Kaya pwede rin natin tanungin na Okta Okta, how much? How much po ba? Nagtatanong lang kung magkano. Governance reasons, nag-improve ho ng bahagya yung trust and performance ratings ni President. Umpisahan po natin, mga katambay. Umpisahan po natin. Maganda po yung maumpisahan Governance reasons, nag-improve ho ng bahagya yung trust and performance ratings ni Presidente for this quarter. Kay VP Sara, medyo mas dramatic ho yung drop, no? Naitala ang pagtaas sa ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa latest survey result ng Okta Research ngayong buwan, umangat sa 64% ang trust rating ni PBBM ngayong Hulyo kumpara noong Abril na may 60%. Bumaba naman ng 4% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan rin ang pagbaba sa rating ni Senate President Francis Chis Escudero mula 55% ay bumaba ito sa 51%. Umangat naman sa 3% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala umangat rin ang approval rating ni PBBM sa 62% mula 59%. 6% naman ang ibinaba sa performance rating ni VP Sara. Bumaba rin ang rating ni SP Escudero sa 49% mula 53%. Tumaas naman ang kay Speaker Romualdez mula 55% sa 59%. Ayon kay Okta Research Fellow Ranjit Rai, nakatulong sa ratings ni Pangulong Marcos ang naging estado ng inflation, trabaho at kagutuman sa bansa. Maging ang pagtutok ng Pangulo sa mga maliliit na problemang nakakaapekto sa mamamayan. I think so kasi when we look at his ratings in April po, pababa po siya After April, when he began to roll out yung mga social development programs niya, yung mga initiatives niya para sa mga mahihirap nating kababayan, I think malaki dito yung pag-distribute ng mas murang bigas. Ayon sa Okta, naapektuhan naman ng mga kritisismo ang ratings ni VP Sara. Possibly political noise, no? Yung post-election PR campaign, no? Against her, medyo significant siya. So baka lahat yun, for all those reasons, syempre may criticism na lagi siya nasa labas. Kahit na may pagbabago sa ratings ni VP Sara, ayon sa Okta Research, nananatili ang majority support sa kanila ni PBBM. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents na may margin of error na plus o minus 3%.
Nel Maribuhok, UNTV News. Ayan mga tambay napakarami pong sinervey, 1,200. Ang tao po sa Pilipinas ay mahigit 100 milyon. Pero nagpepresenta po ang kinuhanan lang po ng survey ay 1,200. Ang tao po ngayon sa ating bansa ay mahigit 100 milyon, mga kabayan. Ang nagpepresenta lang po ay 1,200. Ayon po rito sa survey na Okta. Mga kabayan, ibang klase, no? Ang ganda ng mga performance po ng ating mga politiko ngayon, lalong-lalo po ng Pangulo, ang trust rating at ang trust rating po ng speaker. Sila pong dalawa ang nangunguna po ngayon sa trust rating. Ito pong inilabas ng July ng survey ng Okta. Ang Pangulo po ay nakakuha ng 64% ang trust rating niya po. Doon po sa 1,200, mga kabayan. Yung 1,200 lang po ang iko-correct ko po, mga kabayan. Yung survey na Okta, hindi po ito sinervey ng 1 milyon. 1,200 lang po sinervey nila. Kaya po mataas po ang approval, ang trust rating ng Pangulo sa 1,200 katao na sinervey na Okta. Nakakuha po ng 64%. Dati po siya ay 60%. Tumaas po siya. Ang Vice President ay dating 58, pero po ngayon ay 54 po. 54% na lang po sa 1,200 na sinervey nila. At yung Senate President ay bumagsak din po. Dati raw pong 55%, ngayon ay 51% na lang po. Ayon din po sa 1,200 na sinervey nila. Ganon din po ang Senate, ang House Speaker, mga tambay. Ang House Speaker po na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President ay napakalaki po na itinaas. 57%. Dati po siyang nasa 54% ayon sa Okta at ayon din po sa sinervey na 1,200 na mga Pilipino. Inuulit ko, ang tao po sa ating bansa ay mahigit 100 milyon na po tayo. Pero nagse-survey po sila ng 1,200 at napakataas po ng mga lumabas po na figure na tiwala at trust rating ng Pangulo sa mga Pilipino na 1,200. Mga kababayan, nakita niyo po kagaguhan ito. Ano po ba ang mga issue ngayon sa ating bansa? 3 taong issue ng korupsyon. 3 taong pamumulitika. 3 taong walang maipakitang malalaking proyekto. Ang lumalabas, ang pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag kung kani-kaninong vault na pupunta ang pera ng taong bayan. Kanino kayang vault? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero sa kabila nun, tiwalang-tiwala po ang 1,200 na sinervey ng Okta. Proud na proud po sila sa mga sinervey o sa binigyan po nila ng rating. Katulad po ng Pangulo, mga kabayan, siya po ngayon, mga kabayan, ang pinagkakatiwalaan ng 1,200 katao. Ang tanong po natin, saan kaya sinervey ito, mga kabayan? Saan kaya sinervey itong yung 1,200 na ito? Sino-sino kaya ito? At saan kaya lugar ito? Ito kaya ay sinervey doon po sa nag-survey kaya sila sa Senate o sa Congress at doon sa Malacanang? Tumanda na po si Kamanong, mga tambay. Tumanda na po ako. Kasama po ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak. Hindi pa po ako nakaka-encounter ni isa na nagse-survey. Tumanda na po si Kamanong, pati ang kanyang mga kapatid. At ang aking magulang ay namatay na hindi nakakita ng survey na nagse-survey about po sa mga politiko katulad ng nasyonal, Pangulo, Vice President, Senate President at Speaker of the House. Wala po akong na-encounter, pati ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak na nagse-survey sa amin. Pero pag naglabas po ng survey, ang survey company, mga tambay, parang pinipresenta na po nila ang kanilang survey ay pangkalahatan na. Buong bansa na i-survey na nila. Hindi po ba ito'y kagaguhan at katarantaduhan at kabobohan? Ginagawa pong tanga, bobo at gago.
ang mga Pilipino. Nung nakaraang survey nga nila sa Senate, di ba? Yung ibang senador ng Duterte hindi po pumapasok sa Magic 12. Pero nanguna pa. Di ba? Pumasok pa. Katulad po ni Marcoleta. Hindi po sumasama sa Magic 12 yun. Pero pang ilan? Pang-anim. Nakita niyo po yung mga katarantaduan. Yun napakarami pang issue sa Comelec na nagkaroon daw na hocus-pocus pa. Di ba? Dito po sa ginagawa po ng survey, mga kababayan, masyado na po kayong halatang-halata. Halatang-halata na po ang survey company. Kaya nga nagtatanong tayo, how much? How much po ba? Magkano po ba ang inyong dignidad umano? Magkano po ba ang inyong prinsipyo umano? How much ang inyong pagkatao umano? Hindi po ba? Matatawa ka na lang sa mga kagaguhan nila umano. Ibang klase kayo. Ang administrasyon natin ngayon, puro kapalpakan at puro issue ng korupsyon at pamumulitika. At naghudas pa sa isang dating Pangulong Duterte. At naghudas pa sa ating soberenya. At nakakuha pa ng 1% na deal sa Amerika, ang taripa. Pero napakataas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino doon sa 1,200 approval ang kanyang trust rating, mga kabayan. Kaya magmula po nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas, matagal na pong hindi nagtitiwala ang mga Pilipino dito sa mga survey company. Nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, lalo po silang napunta sa basurahan. Lalo po silang nalubog na sa pusali. Yung kakaunting tiwala ng mga Pilipino, nawala pan lahat. Magmula po nung ganito na ang ginagawa nila na survey umano, mga kabayan. Yan po mga tambay, ang napakagaling na Okta survey, ang napakagaling na Okta Research Survey, mga tambay. Ubod ng galing. Kasama po ang 1,200 na sinervey nila, mga kabayan. Ubod sila ng galing. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po. At shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po na pag-iingat po sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa ating dating Pangulong Duterte, na maingatan po siya at lalo po ang kanyang kalusugan at mailayo po sa kasamaan at madugtungan po ang kanyang buhay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo at ganun din po, sama rin po natin at magdasal po tayo ng ating kaligtasan ng ating pamilya, mga kababayan, sa araw-araw ng ating buhay. Muli po, thank you po. Bye-bye.